Ako po si Miguel V. Lintag, registered psychologist mula sa Pag-asa Youth Rehabilitation Center under CSWD Santa Rosa City, Laguna. Bilang isang psychologist, lagi kong ine-emphasize na ang maliliit na habits ay may malaking epekto. Kapag consistent ka sa sapat na tulog, regular na ehersisyo at balancing pagkain, mas nagiging stable ang mood at mas malinaw ang focus mo. Importante rin ang mga mindfulness exercises tulad ng deep breathing, meditation, or kahit journaling, no? At syempre, bigyan din ng oras yung mga hobbies o passion mo. Ang mga simpleng routines na ito, kapag ginawa mo araw-araw, ay magsisilbing proteksyon laban sa stress at negative emotions. Gusto ko rin idagdag, no, na magkaugnay talaga ang physical at mental health. Kapag healthy ang katawan mo, mas matibay ang isipan. At kapag nasa maayos na estado ang mental health, mas motivated tayong alagaan ang katawan. Isa itong two-way relationship na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Kadalasan, ang burnout ay bunga ng sobrang pressure at kakulangan sa pahinga. Kaya napakahalaga ng pagtatakda ng boundaries. Alamin kung kailan ka dapat magpahinga at huwag matakot magsabi ng hindi kapag hindi mo na talaga kaya. Importante rin ang time management at ang pagbibigay ng halaga sa mga break. Kapag natutunan mong ibalanse ang trabaho, pag-aaral at personal na oras, mas magiging productive ka at mas nababawasan ang chance ng burnout. Isa pa, napakahalaga ng self-care. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay essential. Pwede itong simple lang. Tulad ng paglalaan ng oras para sa hobbies mo, paglalakad sa labas, o pakikinig ng music, o even pag-inom ng kape habang nagbabasa ng libro. Ang mga simpleng self-care activities na ito ang nagre-recharge ng energy natin at nagbibigay ng mas malinaw na isip para makabalik tayo sa trabaho o pag-aaral ng mas handa at mas kalmado. Unang-una, tanggapin natin na normal at valid ang makaramdam ng stress, lungkot o anxiety. Hindi ito senyales ng kahinaan, kundi natural na bahagi ng ating karanasan bilang tao. Pagkatapos nito, mahalaga ang paggamit ng grounding techniques gaya ng deep breathing, pag-focus sa kasalukuyan o pag-name ng nakikita, naririnig at nararamdaman sa paligid. Nakakatulong ito upang ibalik ang kontrol at kalinawan ng ating isip. Bukod dito, mainam na ilabas natin ang ating nararamdaman. Pwedeng sa pamamagitan ng journaling, art, o pakikipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan. Or kahit simpleng paglalakad o paglanghap ng sariwang hangin. Ito ay nakakatulong para ma-regulate ang ating emosyon. Ang mga maliliit na bagay na ito, kapag pinagsama-sama ay nagbibigay ng pakiramdam ng relief at stability.